Good morning, good afternoon, or good evening everyone. Ito po ang apad man ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama at wala pa rin akong boses, no? Pero ganun pa man, alam ko dahil meron akong mikropono is magiging malinaw na ang ating boses na i-air sa ngayon. So kung meron man extra noises, pasensya na po. Nagbibentilador ako at nandito po tayo sa loob ng Templong Anituhan o nasa kwarto ko, no? Sa kwarto at mag-isa po tayo ngayon. Wala sila kay dahil sila kay nagpapagaling doon sa bahay sa Agtala sa kanyang opisina mismo, no? So, ngayong araw na kung kahapon ay pinag-usapan natin yung grounding and breath work. Ay may mga bagay ako na-realize na hindi ko nasabi, no? At isa sa mga grounds ko na o yung mga tinitindigan ko ay yung pagiging peace weaver natin at order head ng Interfaith Order of Peace Weaver. So sa pagkakataong ito is para bang kahapon nare-realize ko na hanggang pagdadasal lang ba ang ating sinasagawa o ating isasagawa. At parang may bumulong sa akin na why not na gumawa ka ng liham, sulat at ipasa mo sa mga simbahan. Isabihin mo ang mga prinsipyo ng kapayapaan na iyong isinusulong at makipag-dialogue upang tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng ibang relihiyon sa ating ipapanukala sa kanila na magkaroon ng interfaith. Kasi parang naalala ko, hindi ko alam kung sino nakausap ko yata yung taxi driver or grab driver na patungkol sa mga out of school youth na nanggugulo sa gabi, no? Nakikita ko kasi ito ay problema. Hindi mo natin masasabi na problema ng eskwelahan kasi nga hindi nga sila nakapag-aral kaya wala nagtuturo. So kung ang mga batang hindi nakakapag-aral, nagiging tambay lang, walang nagtuturo, sino nagtuturo sa kanila? Maaari sabihin natin na um, maaring ang mga batang iyon inuutosan ng kanilang mga magulang para gumawa ng gulo. Pero hindi rin naman, no? So, parang napag-usapan namin kagabi sa yung Grab driver na maaring bunsod ng kahirapan o yung early pregnancy at hindi handa sa pagiging magulang kaya napapabayaan nila ang kanilang anak. So, dito nakikita ko yung responsibilidad ng isang responsibilidad natin mga pare, mga pastor, ministro, saserdote, o kung ano man ang tawag sa atin, mga religious leader, na pangunahan ang pamayanan, lalo na magkaroon tayo ng ministeryo to reach out those people that are not educated, no? Bigyan natin sila ng karunungan, ng gabay, yung moral values, no? Naalala ko noong ako'y bata pa, I think 1996, 1997, ay naging youth leader po tayo sa Kabataang Panlalawigan nagkakaisa laban sa pinagbabawal na gamot. Na nagkakanda kami ng 3 days live-in seminar, workshop orientation on becoming leader. At doon ay tinuturo natin ang Filipino values. Naisip ko rin na maaari ko sigurong i-revive ang orientation na yun ng kapanalig. Although hindi naman sa kapanalig, pero mag-isip tayo ng iba pang pamamaraan para sa mga kabataan na magkaroon ulit ng ganitong pagpapahalaga sa kultura. Kasi pabata ang krimen at ang batas pinoprotektahan ang mga kabataan. Pero paano natin poprotektahan ang mga kabataan kung sila mismo ang gumagawa na ng krimen? So ito rin ay nauugnay sa paksa ngayon, araw na ito, ikalawang araw ng 100 days ng countdown ng ating 48th birthday, no? Sabi, healing the body or ulirat. Ano ba ang kaugnayan ng ating katawan sa ating lipunan? Of course, tayo binibilang ng ating pamahalaan bilang isang boto, no? Isang boto, yes. Isang boto, isang tao. At ang mga bata ay ganun din. Pag laki nila sila ay potensyal na botante at ito ay bumubuo ng pamayanan. Although ang ating katawan, ito nakikita ninyo,
ang pangit ko na po, paumanin niyo po, no? Hindi naman po tayo nagpapaganda o nagpapaseksi, nagpapagwapo. Kaya nga, lakas ng loob ko magsalita kasi I know hindi po ako gwapo, hindi ako maganda na magiging kahanga-hanga, no? Ang layunin ko ay magbahagi ng karunungan, ng kaalaman, at ng gabay, no? So, balik po tayo, napunta tayo sa kagandahan, alam naman natin wala ako nun, di ba? Pasensya na po. But anyway, yung katawan natin, ito ang bumubuo o tahanan ng ating kaluluwa. Kaya nga lang, ang kaluluwa natin, ito ay nagmula sa Panginoon. Ano man ang reliyon na inyong pinagmulan, na pinananaligan, no? Meron tayong iisang Diyos, no? At yung kaluluwa natin, ang Panginoon ang nagbigay. So bilang lumpiang agama sa templong anituhan, napakahalaga po ng ating katawan dahil ito rin ay sisidlan ng kapangyarihan. Pero kung ang kapangyarihan na yan ay nahuhubog sa ibang pamamaraan, nagkakaroon po tayo ng kasamaan na lumalaganap sa ating lipunan na dapat pong agapan natin bilang isang peace weaver, bilang isang membro ng Templong Antuano. Pasensya na po at ako inatake na naman ng aking ubo. So, sa araw na to, tayo umuwi sa ating tahanan. Umuwi tayo sa ating Panginoon. Magbalik loob tayo. Hindi sa relihiyon, kundi sa kabutihang loob ng Panginoong may kapal sa bawat isa sa atin. Tama na ang layunin natin ay pinagkalooban tayo ng Panginoon na mabuhay at binigyan niya tayo ng layunin at yun ay ang matamasa, ang tunay na buhay. Sa nangyayari sa ating lipunan, may buhay pa ba tayong haharapin sa hinaharap? Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, mga kalahi, no, ay simulan na natin agapan upang meron pa tayong tama ba ang mga pinagsasabi ko? Tamuhin na magandang bukas at magkaroon din ng magandang buhay na ating mararanasan. So hanggang dito na lamang po. Patuloy po tayo manalangin sa ating kalusugan, sa ating katawan. Ingatan ninyo ang inyong katawan pagkat ito ang templo ng Espiritu ng Panginoong may kapal. So hanggang sa ulitin, mayari na. Pagkasatin, paalam.